na ganda. Makinig sa balita, mainit na chismis. New Gen FM, tong paborito ng lahat. Bumangon ka na, samahan mo ako. 100.7. Halika na, sumama ka na, tara't magsaya. Sa bawat segment kita'y kasama. Halika't pumasok sa mundo ng musika. New Gen FM, ang aking paborito. Sa ato inimatik na ito'y totoo. Bulan, Sorsogon, sila ang numero 1, number 1 radio station. Dito lang ang saya. Oh, kapag may problema, andun sila para sa'yo. Laging handa, kaibigan sa radyo. Ngiti sa labi, bulong ng pag-asa. New Gen FM, kasama sa tuwa. Dalang saya. New Gen FM, ang aking paborito. Sa ato inimatik na ito'y totoo. Bulan, Sorsogon, sila ang numero 1, number 1 radio station. Dito lang ang saya. Oh, halika na, makinig namin ng init sa New Gen FM. Ang saya'y hindi matitinag. 100.7 awit at saya. New Gen FM, ito'y sa'yo at sa akin. Para sa lahat. Ang programang ito ay isang block time o bayad na programa. Anumang pahayag, opinyon, o komentaryo ay personal na pananaw ng angkor o tagapagsalita at hindi kumakatawan sa pananaw ng New Gen FM 100.7 radio station. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, your greater blessing than being with you. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. The Lord, purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Isa pong mapagpalang araw mga kapatid at mga kaibigan. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa tinig po ninyo pong napapakinggan,
muli pong sumasaimpapawid ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa ng United Pentecostal Church Bulan. Tanging ikaw, Jesus. Ito po ay araw-araw nating mapapakinggan sa oras na alas 5 hanggang alas 6 ng umaga dito po sa Himpilang 100.7 New Gen FM. Puso ko'y gagalak na On behalf to our pastor, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, ako po ngayon ang iyong makakasama, Brother Jerry Mostoles, at ang aking makakasama, Brother Raydan Tagub, Brother Andrew Escote. Praise the Lord, samahan niyo po kami ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At sabi sa Biblia, mga kapatid at mga kaibigan, na kung uunahin natin ang kaharian ng Diyos, ang bawat ating panalangin, ang Diyos ang magpo-provide nito, mga kapatid. Praise the Lord, binabati natin ang ating pastor at pastora, Pastor Randy Rosari at Pastora Maricar. Praise the Lord, isang magandang umaga po. At Sister Angel, Sister Zoe, pagpalain po kayo lagi ng ating Panginoon at ang proteksyon ng Diyos ay patuloy na ipagkaloob po sa inyo. Praise the Lord. kaya't walang hanggang. Binabati po natin ang tatlong congregation dito po sa Bulan, Santa Remedios Church, Ikirino Church at Magsaysay Church, at lahat po ng Bible Study teachers, elders. Binabati po natin ng isang mapagpalang umaga. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos, patuloy po kayong palakasin ng ating Panginoon sa pananampalataya, at patuloy po kayong gamitin ng Panginoon ayon sa kalooban ng Diyos, na tayo po ay magturo, ipangaral ang salita ng Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. At binabati natin ang ating pastor dyan sa lugar ng Matnog, Pastor Alfred Hinaralo. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sa kanyang may bahay, Sister Led. Patuloy po kayong pagpalain at palakasin ng Panginoong Hesukristo. Ang proteksyon ng Diyos ay patuloy na ipagkaloob po ng Panginoon. Praise God. Binabati natin ang lahat ng kapatiran dyan po sa lugar ng Inararan, ang Guwan family. Praise God. Ang Balderrama family, Karakuya Uji. Praise God. Pagpalain po kayo ng Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Purihin ang Diyos, mga kapatid. At ngayon, binabati natin ang ating mga kapatiran dyan po sa lugar ng JP Laurel, ang Abuela family, ang Jocaresa family, Sisi family, praise the Lord, at ang aking family dyan, Mostoles family, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa Zone 7, ang Julian family, Goyal family, at Retoma family. Praise God. At sa lugar naman ng Aquino, ang Gutis family, ang Goyal family, sa Lachuinte, praise God. Pagpalain po kayo ng Panginoon, patuloy na palakasin kayo ng Panginoong Hesukristo. Meron po tayo diyang Bible study pala, mga kapatid, sa lugar ng Inararan. Lunes, sa lugar po ng, sa bahay po nila Kuya Oji, praise God. Balderrama, at alas 5 ng hapon, at sa lugar namang ng Barangay Aquino, diyan po sa Goyal family, alas 5 din ng hapon, Martes, praise God, purihin ang Panginoon. Kung malapit po kayo dyan, mga kapatid, pwede po kayong mag-attend. Praise the Lord. At sa lugar ng Zone 3, meron po tayo mga kapatiran dyan, ang full family, at lahat ng kapatiran sa Zone 3, Managanaga, Abanyo family, at sa Las Palmas, ang Estayo family, sila Sister Nancy, patuloy po kayong pagkalooban ng kalakasan. Ang buong family po ninyo ay patuloy na samahan ng Panginoon. At sa Santa Remedios Church, o Santa Remedios, mga kapatid, at marami po tayo itong kapatiran. Praise the Lord. Sa Tatay Nestor, praise God. Sister Marife Kalupet, praise God. Sister Michelle Balturata, at si Bori Ruben Gordula, praise God. At Solidad family, patuloy natin binabati, mga kapatid, praise God. At sa lugar ng Ikirino, ang Rosary family. Sa lugar ng Pulot, Magkayan family, Tula-Tula, ang Golyoso at Ben family, praise God. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Sa Biton, ang Labini family, praise God. Sagate, ang Serrano family, at Baguio sa Zone 2, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. At sa Bonifacio, ang Guyala at Morata family, pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa Magsaysay,
ang Laudit family, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at sa lahat ng kapatiran dyan sa Magsaysay. At sa lugar ng Aguinaldo, sa lahat ng mga taga-Aguinaldo, praise God, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Napakaganda at napakasaya natin dahil meron na po dyan nabuksan na church, praise God, at sa pangunguna ni Brother Aljun o Pastor Aljun, praise God. Patuloy po kayong magpakalakas, patuloy po kayong mag-support sa pastor, at patuloy po kayo lahat ng kapatiran dyan na magpakalakas sa Panginoon at mag-akay ng kaluluwa. Praise God. At binibigyan ko ng pagkakataon ng aking mga kasama upang magbati. Praise the Lord. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid, at aking patuloy na binabati ang aking mga magulang na ngayon ay nasa Laguna mga kapatid, at maging aking kapatid na nandoon din, at ang Tagub family dyan sa JP Laurel ay ating patuloy na binabati. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Aking pong binabati ang lahat ng viewers natin na naabot po ng frequency na ito. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Aking pong binabati ang ating pastor, Pastor Randy, ang kanyang family, at sa lahat po mga kapatid ng kapatiran natin sa tatlong congregation, UPC Magsaysay, Bulan at Iquirino. At pinabati din natin si Tatay Pio dito sa Barangay Pabrika. Meron po tayo diyang Bible study sa kanilang bahay sa araw po ng Miyerkules, alas 2 ng hapon po. Praise the Lord. Purihin ang Diyos mga kapatid, at binabati natin lahat ng nasa live mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy nating i-share mga kapatid upang marami pang kaluluwa ang makakilala sa Panginoong Hesukristo. Praise God. At binabati natin si Pastor Joel Tinoco. Praise God. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyo pong ministry. Purihin ang Diyos. Sir Marlene Gulyoso. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sister Divine Spilla Guyal. Praise God. Pagpalain po ng Panginoon. Sister April Santos. Praise God. Pagpalain po kayo ng Panginoong Hesukristo. Si Brother Oli. Pagpalain po kayo ng Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. At ngayon mga kapatid, sa ating schedule ng mga gawain, ang ating gawain mga kapatid sa ang ating prayer meeting, praise God, sa lugar ng Iquirino, Miyerkules alas 5 ng hapon. At kung malapit po kayo dyan, pwede po kayo mag-attend ng prayer meeting. At sa Santa Remedios Church, alas 5 din Miyerkules. Sa Magsaysay ay alas 3 ng hapon, Martes. Praise God. At malayo po kayo mag-attend sa prayer meeting upang tayo mag-pray ano man ang ating dinudulog sa ating Panginoong Hesukristo. At meron po tayong congregational prayer and fasting sa darating na Sabado, July 4, 8 a.m. Ang ating venue mga kapatid ay sa Iquirino Church. Praise God. Purihin ang Diyos. At ang araw ng ating pagsamba ay meron po tayong isahang pagsamba mga kapatid, isang pagtitipon sa lugar ng Iquirino sa lahat ng kapatiran. Meron po tayong kasi first Sunday ng July, praise God, meron po tayong isang pagsamba, July 5, 8 a.m. Sa lahat ng kapatiran, mag-invite po tayo ng ating mga bisita upang sila naman ay makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. At kung meron po tayong sa lahat po nakikinig ng radio, praise God, kung meron po tayong mga komento, mensahe na gusto nating iparating, gusto natin magpa-Bible study, ito po ay libre. Malayo po tayong makipag-ugnayan sa numerong 0951-93-20038. 0951-93-20038 at sa UPC Bulan na account mga kapatid. Praise God, purihin ang Diyos, at tayo po ay mananalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat sa umagang ito. Panginoon, patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, ang pagtuturo ng iyong salita. Nawa ang kalooban mo ang mangyari, hindi ang aming kalooban, Panginoon, ang katotohanan
ang maihayag, hindi ang aming sariling bugso ng emosyon, Panginoon. Lord, hallelujah, magpakilala ka sa bawat nakikinig. Lord, ipahayag mo ang buong katotohanan, O Diyos. Hallelujah, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, O Diyos. Nawa, Panginoon, mapagpala ang bawat nakikinig. Sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, itago mo po ang iyong lingkod, yung mga lingkod, Panginoon, sa iyong likuran, upang ikaw lamang ang maluwalhati at makilala sa oras na ito. Sa pangalan mo, O Diyos, in the name of Jesus Christ of Nazareth, in Jesus' name, Amen and Amen. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. At ngayon ay magbabasa tayo ng mga talata sa 1 Timothy chapter 2, verse 11 to 12. Ganito po yung nakasulat. Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Praise God. Purihin ang Panginoon, pagpurihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Praise the Lord. Sabi dito, mga kapatid, let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Sa Tagalog, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagpapasakop, ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Praise the Lord. Ito po ay ito po isang usapin na maraming mangangaral ang nagsasabi na, praise God, hindi dapat magturo ang mga babae sa loob ng church. Praise God. Are women not allowed to preach and to teach in church, mga kapatid? Before concluding that the woman, praise God, cannot teach and preach in the church, we must carefully study whether God truly forbids it. Kung totoo ba na ito ba ay pinagbabawal talaga ng Panginoon, o ito ay isinulat ni Pablo para mas maunawaan natin ang totoong pagpapasakop, ang totoong kaayusan sa church. Praise the Lord, purihin ang Diyos, mga kapatid. Kaya ngayon, mga kapatid, before we proceed to the topic, mga kapatid, gusto ko magpakita ng mga talata, ng example, para maunawaan natin ang talatang 1 Timothy chapter 2, verse 9 to 15. Praise God. Bago tayo magdoktrina na bawal ang mga babae na magturo o mangaral sa church, basahin muna natin, mga kapatid, sa Matthew 28, verse 19. Unawain muna natin itong talata, mga kapatid. Praise the Lord. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Dahil dito, magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Praise the Lord, purihin ang Diyos. Ngayon, mga kapatid, sabi doon, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Ngayon, mga kapatid, marami din na nangangaral o nagbabaptize sa ganitong formula, mga kapatid. In the name of the Father, ikaw ay binabautismuhan ko sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. But, mga kapatid at mga kaibigan, kung babasahin natin ang Biblia, alam nyo, naniniwala ako, mga kapatid, kasi meron ako nakausap, ayaw niya kay Pedro kasi nangaral na magbaptize in Jesus' name lang. Praise God. Pero naniniwala ako, mga kapatid, na ang mga apostoles, at ang Panginoon na hindi nagkokontrahan. Praise God. At kung anuman ang itinuro ni Jesus Christ, dahil personal na mentor ni Jesus Christ ang mga apostol, yun yung tinuturo nila, Brother Andrew. Praise God. Kaya naniniwala ako na nung nagbautismo ang mga apostol sa Book of Acts chapter 2 verse 38, Acts 19 verse 5,
Acts chapter 8 verse 16, Acts chapter 10 verse 48. Praise God. Lahat po na yan na baptism na nakarecord sa Bible, sa Book of Acts, sila po ay nagbautismo sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Kaya ngayon mga kapatid, kung uunawain natin ang utos ng Panginoon, kailangan mong unawain. Ito yung formula. Anong pangalan ng Ama? Anong pangalan ng Anak? Ano ang pangalan ng Banal na Espiritu? Praise God. Kaya in-apply ito ng mga apostol. Sila ay nagbautismo lamang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa Bible, wala po tayong mababasa na nagbautismo ang mga apostol sa ibang pangalan, kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, merong kapatawaran ng kasalanan. Praise God. At isang talata pa mga kapatid, sa 1 Timothy chapter 3 verse 2 to 4. Ganito po ang nakasulat. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi makipagtalo, hindi maibigin sa salapi, namamahalang mabuti ng kaniyang sariling sangbahayan, na sinusupil ang kaniyang mga anak na may buong kahusayan. Praise God, purihin ang Diyos mga kapatid. Basahin natin ng mas maayos mga kapatid yung unawain natin. Sabi doon, ang obispo, dapat nga ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Ngayon mga kapatid, yung tanong, kailangan ba na ang isang pastor o isang mangangaralong, isang obispo, kailangan ba talaga laging may asawa? Para maging obispo? Para maging isang mangangaral? Kailangan natin unawain ng talata mga kapatid. At sabi dito, kailangan ba, sabi doon, namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan na sinusupil ang kanyang mga anak. Marami mga kapatid, mga anak na may buong kahusayan. Ngayon mga kapatid, may mga pastor na may asawa, merong isang asawa, pero hindi nagkaanak. Ano ba yun mga kapatid? Hindi ba siya qualified para magpastor? At ito pa mga kapatid, ang nagsulat ng 1 Timothy, ito po ay sulat ni Pablo kay Timoteo. Praise God. Si Pablo mga kapatid, walang asawa, walang anak. Kailangan nating unawain mga kapatid. Hindi porket sinabi na ang obispo kailangan meron lamang iisang babae, na asawa na iisang babae, at meron dapat maraming anak. Hindi ganun yun mga kapatid, kundi kung ang isang obispo ay mag-aasawa, kailangan lamang iisa. At kailangan niyang, kung meron siyang mga anak, kailangan niyang mamuno. Mamahalang maayos, para mamahala siya sa congregation, sa church ng maayos. Praise God. Pero hindi sinasabi na dapat talaga hindi qualified yung mga mangangaral o isang pastor na walang asawa. Hindi ganun mga kapatid, kundi inuunawa natin kung ano ang nakasulat sa Biblia. Praise the Lord. Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ibig sabihin, merong tamang pagtuturo ng Biblia. Hindi porket nabasa mo, alam niyo meron akong teacher lahat ng teacher nagsasabi, hindi ka lang dapat nagbasa, kundi dapat nauunawaan mo yung binabasa mo. Hindi ito matututulan ng lahat nating tagapakinig, matatalinong tagapakinig, lalo na mga teachers. Praise God. Pag magbabasa ka, may pinapagalitan nga tayo noon ng mga teacher, pag binasa lang nato, direct nato na hindi natin nauunawaan, sabi ng dapat merong kang reading comprehension, merong pag-unawa sa iyong binabasa. Kaya habang binabasa natin, habang magtuturo tayo, kinakailangan natin unawain ang ating binabasa, mga kapatid at mga kaibigan. Praise the Lord.
Balikan natin mga kapatid, 1 Timothy chapter 2 verse 11 to 12. Basahin natin sa English, ganito po ang nakasulat. Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Praise God, unawain natin ito mga kapatid. Grammatical explanation, sabi doon, let the woman learn and silent with all subjection. Unawain natin mga kapatid, pag sinabing woman, ito po ay singular form. Ibig sabihin, hindi po siya pang general. Hindi po siya pang kalahatan. Kung para ito sa lahat, dapat let the women learn in silent with all subjection. Praise God. Kaya grammatically, yung sinasabihan dito ni Pablo, praise the Lord, hindi lahat ng kababaihan sa lugar ng Ephesus ay sinabihan nito. Praise God. Mamaya, maunawaan natin kung bakit sinabi ni Pablo na woman. Bakit sinabi ni Pablo meron lang iisa, hindi lahat. Praise God. Contextual explanation mga kapatid. Praise God. An explanation that depends on the situation, background, or surrounding details. Contextual explanation about historical, cultural situation, who wrote it, who they wrote to, kung sino ang sinulatan mga kapatid. Kaya ngayon mga kapatid, sa grammatical explanation, tinitignan kung ano talaga ang sinasabi ni Paul. At sa contextual explanation, tinitignan kung anong nangyayari sa Ephesus Church bakit sinulat ito ni Pablo. Praise God. Sa contextual mga kapatid, meron tayong three types of contextual. Historical context, cultural context, and literal context. Ngayon, sa historical context mga kapatid, ano ang nangyayari sa history nung time na yon sa Ephesus? Bakit sinabi, Brother Raydan, ni Pablo na kailangan manahimik ang babaeng yon? Praise God. Meron kasi mga kapatid, crisis sa panahon ng Ephesus na ito. Na meron silang, praise God, merong panahon sa panahon na nag-i-struggle sila sa mga false teachers. At ang target ng mga false teachers ay ang mga babae. Kasi sa panahon na yon, sa first century mga kapatid, hindi normal mga kapatid na sa panahon nila na ang mga babae, praise God, ay nag-aaral ng theology. Kaya mababasa mo sa ibang talata mga kapatid na kung merong tanong ang babae, kinakailangan pag-uwi na, itanong sa kanyang asawa. Kasi sa panahon noon mga kapatid, ang nag-aaral ng theology o mga nag-aaral ng panahon ay karamihan mga lalaki. At nakafocus sa mga lalaki. Di ba, makikita natin sa Bible, sa history, ang mga babae taga-igib ng tubig. Praise God. Kaya makikita natin dito, iniingatan ni Pablo ang Ephesus Church na hindi masila ng mga false teachers. Praise God. Ngayon, bakit merong ganon mga kapatid? Kasi sa lugar ng Ephesus, meron silang tinatawag na si Artemis o Artemis cult o meron silang tinatawag na Diyos-Diyosa na si Diana. At naniniwala ang mga mananampalataya ni Diana, praise God, naniniwala na ang babae o ang Diyos ay babae. At ito yung tinuturo. At sabi doon, sa mga naniniwala kay Diana, naniniwala na ang head of the family ay ang mga babae. Which is, ito ay kinundina ni Pablo. Kaya kung mababasa natin sa 1 Timothy chapter 2, verse 13 to 15, ganito po yung nakasulat.
Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Ngunit ililigtas siya sa pamamagitan ng panganganak kung sila'y magsipamalagi sa pananampalataya at pag-ibig at sa pagpapakabanal na may hinahon. Praise God, purihin ang Panginoon. At kung uunawain natin ang talata, parang itong ganito. Ibinigay ni Pablo ang example, praise God, para maunawaan ni Timothy, bilang sinulatan niya si Timothy, sa 1 Timothy, isinulat ni Pablo kay Timoteo, para maunawaan ni Timothy na siya dapat yung masunod. Kasi sa panahon na ito, mga kapatid ng Ephesus, nung sinulat ito, gustong mamuno ng mga babae sa mga lalaki. O gustong agawin yung leadership. Hindi nga nanginginig sa panahon na ito. Kaya sabi ni Timoteo, o sabi ni Pablo kay Timoteo, praise God, si Adam ay siyang unang nilalang sa si Eva. Makikita natin doon, mga kapatid, na ang head of the family ay ang lalaki. Kaya we believe, mga kapatid, bilang UPC, naniniwala tayo na ang head of the family ay ang lalaki. Kaya yung superintendent, yung mga leader, higher officials ng UPC, karamihan dyan lalaki. At lalaki talaga. Praise God. So, si Reverend Dr. David Bernard, praise God. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Kaya maunawaan natin dito, naniniwala tayo na ang head of the family ay ang lalaki. Kaya ito ay kinorek ni Pablo. Gusto niyang ayusin ang problema ng Ephesus Church. Kinakailangan patahimikin ang mga babae na naniniwala sa mga false teachers, naniniwala kay Diana, naniniwala sa mga maling turo, patahimikin at magpasakop. Kaya sabi doon, at si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae. Nang madaya ay nahulog sa kasalanan. Praise God. Kaya kung makikita natin dito, ang senaryo na dadaya yung babae at ang lalaki na si Timoteo bilang leader, hindi siya nadaya. Kaya dapat ang lalaki na hindi nadaya, kailangan magtumayo sa katotohanan. Praise God. Kaya dito, mga kapatid, nakikita na natin ang mga bagay na ito na merong pangyayari sa panahon ng Ephesus. Bakit isinulat ito ni Pablo? Hindi lang basta-basta. Praise God. Meron silang disrupted behavior, mga kapatid. Sa loob ng church, maingay, sumusuot ng mga mararangal na damit, at maraming mga ginto sa katawan. Yun, nagiging kahadlangan na yun. Kaya kung babasahin natin ang 1 Timothy chapter 2, pinagbabawal doon ni Pablo na magsuot ng mga mahalagang damit, mga ginto, mga perlas. Praise God. Kasi, mga kapatid, nagiging kahadlangan. Basahin natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 9 to 10. Ganito po yung nakasulat. Gayon din naman na ang babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok, at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabuting gawa. Dito, tignan natin sa English, mga kapatid. Basahin natin sa English, mga kapatid. In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel. Praise God. Plural na, mga kapatid. Hindi na woman. Hindi na singular. Kundi kalahatan. Para sa kalahatan. Para magkaroon ng kaayusan. Sabi ni Pablo, ang mga babae, lahat na. Para i-correct na ang maling turo. Lahat na. Ang mga babae ay magsigayak
ng may mahinhin na damit na may katimtiman at hinahon. Hindi ng maalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat na sa mga babae, plural, na magpakabanal. Ito, dapat talaga na lahat ng mga babae ay magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Praise God. Makikita natin dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 9 to 10, tinatawag na o tinutukoy yung marami, lahat, singular o plural, para sa lahat. Pero pagdating sa 11 and 12, ang nakalagay dyan ay singular na babae. Kaya ibig sabihin, hindi lahat doon, mga kapatid, ay nagtuturo ng mali. Kundi merong babaeng nagtuturo ng mali at para ingatan, ito ay tinuro ng Panginoon o ni Pablo na ang babaeng yan, hindi man pinangalanan, ang babae ay magpasakop, manahimik kasi maingay na, nagtuturo na ng mali. Ay kahit naman lalaki, mga kapatid, kung magtuturo ng mali, kailangan patahimikin. Magbabae ka man, maglalaki ka, kung mali na ang tinuturo mo sa church, kailangan mong manahimik. Hindi mo pwedeng sabihin, propeta ako, may gift of prophet ako, kaya dapat managsalita ako. No, mga kapatid, ang prophet ay hindi niya sinasalungat yung Biblia. Pinapatibay niya yung Bible. Kaya kung merong mga ngaral na pinapahina yung Biblia o nagtuturo ng iba, hindi yung tunay na mga ngaral. Ibig sabihin, bula ang mga ngaral. Sabi doon, mga kapatid, kinakailangan ng babae, praise God, manalangin na merong kayusan, maglingkod na merong kayusan, mga kapatid. Praise God. Cultural context, mga kapatid. Anong kultura doon? First century, bawal o ang mga babae hindi common sa kanila na nag-aaral ng theology. Kaya wala silang knowledge, mga kapatid, pagdating sa pagtuturo ng theology. Kaya sabi ni Pablo, kung meron kayong mga tanong, pag-uwi nyo para maayos, hindi maingay, sa mababaw na pananalita, para hindi kung sa Bicol, maramok, magulo, para hindi magulo sa church. Pag-uwi, magtanong sa asawa. Kasi yung mga asawa nakapag-aral. Praise God. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hindi. At hindi natin pwedeng ituro na bawal ang mga babae magturo. Lalo na kung ang mga babae sa church ay mga maayos naman. Nagpapasakop, nagpapakabanal, nananalangin, mahinhin sa pananamit. Praise God, qualified para gamitin ng Panginoon. Praise God. At higit sa lahat, sa panahon natin, lalaki at babae nakakapag-aral na. Well-educated na ngayon ang mga babae. Minsan nga, mas madalas, mas mahilig mag-aral yung babae ngayon kaysa sa mga lalaki. Praise God. Kaya ngayon, mga kapatid, mahirap na ito ilagay sa church. Pag nilagay mo ito sa church nyo, ibig sabihin yung mga babae sa loob ng church nyo hindi mga ayos. Kasi itinuro ito ni Pablo sa church sa Ephesus na merong mga babae na hindi ayos. Kaya pag tinuro mo ito sa church, ibig sabihin ang church mo hindi mga maayos yung mga babae. Pero salamat sa Panginoon, sa ating church, ito po ay hindi natin itinuturo na pagbawalan ang mga babae because ang mga babae sa church, praise God, nagpapasakop sa Panginoon, nagpapasakop sa leadership, mayroong kabanalan, tapat sa Panginoon, walang hadlang doon para hindi sila gamitin ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoong Kristo. Purihin ang Diyos, kaya pag-uunawain natin ang Biblia, hindi dapat nating uunawain basta-basta lang nabasa, hindi. Unawain natin ang buong konteksto ng ating binabasa. Praise God. Kaya dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 9 to 15, sa verse 9 to 10, mga kapatid, kinakailangan ng mga babae merong mahinhin
katimtiman o mayroong hinahon, hindi mahalagang hiyas ng buhok. Kasi nung panahon, hindi ikaw, mga kapatid, kundi yung mga ipit ng buhok noon ay doon sila naglalagay ng mga ginto, mga perlas, mga kapatid. Sabi ito, hindi, at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae, sa lahat na magpakabanal. Pagdating sa 11 and 12, ang babae, singular, mag-aral na tumahimik. Ibig sabihin, hindi na sa para sa lahat. At pagdating dito sa 13 to 15, mga kapatid, makikita na natin dito yung authority ng lalaki, yung leadership o yung head of the family, walang iba kundi ang lalaki. Praise God. Kaya ngayon, mga kapatid, kailangan nating unawain ang Bible, praise God, ng mas malalim. Hindi lang basta lang natin nabasa. Kaya sa verse na yon, hindi yung para sa atin, mga kapatid, kundi doon yon sa mga may problema sa church, na merong problema sa mga babae na hindi nagpapasakop at nangangaral ng hindi kalooban ng Diyos, taliwas sa ipinangaral. Sabi nga ng Biblia, kahimat kami o isang anghel, sabi ni Pablo, na bumaba at mangaral na taliwas sa unang ipinangaral, ay matakwil. Kaya ito, mga kapatid, merong ipinapangaral na mali ang mga babae nung panahon, o ang isang babae nung panahon, o false teacher nung panahon ng Ephesus, ikinundi na lang yon para hindi yung pamarisan. Ngayon, mga kapatid, napakabilis ng oras. Praise the Lord. Meron bang mga biblical o references showing that women's are used by God? Meron bang mga references sa Bible na ang mga babae ginamit ng Panginoon? Meron po, mga kapatid. Sa Exodus chapter 15 verse 20 to 21, si Miriam, isa pong song leader, mga kapatid. Praise God. At pagdating sa Judge chapter 4 verse 4 to 5, 5 to 7, mga kapatid, si Deborah. Alam niyo si Deborah, mga kapatid, matindi ito. Si Deborah, isang prophetess, isang judge sa Israel, at nag-lead sa Israel noong mga panahon na walang nanindigan ng mga lalaki. I believe, mga kapatid, sa panahon ni Deborah, maraming lalaki. Pero bakit si Deborah na babae nag-lead sa mga kalalakihan at nagturo? Kasi judge siya. Ibig sabihin, pag judge ka sa Israel, well, educated ka ng rules o law ni Moises. Ibig sabihin, pag ang isang babae ay nakapag-aral, pwedeng gamitin ng Panginoon. As long as merong pananampalataya, paninindigan, pagsunod at pagpapasap. I believe, mga kapatid, na si Deborah, kinikilala din niya ang kanyang asawa. Kaya tinawag siya ng Panginoon. Praise God. At merong katapangan si Deborah na tumayo sa pananampalataya niya sa Panginoon. Kaya ginamit si Deborah ng Panginoon sa panahon niya. Praise God. At sino pa, mga kapatid? Dito na tayo sa New Testament. Meron bang mga babae na ginamit ang Panginoon? Meron po, mga kapatid. Magbibigay lang ako ng ilang mga babae. Marami po kung kukunin natin, kulang tayo sa oras, mga kapatid. Ito maganda ito, mga kapatid. Sa Acts chapter 18 verse 26, makikilala natin dyan si Priscilla. Si Priscilla ang nakadiscover o nakakilala kay Apollos. Si Apollos na evangelist, the great preacher, at sino nagmentor at nagturo patungkol sa prinsipyong tama na kalooban ng Panginoon, walang iba kundi si Priscilla at ang kanyang asawa. As long as na ang babae ay nagpapasakot sa kanyang asawa, sa leadership, merong kabanalan, praise God, merong pananampalataya, pwedeng gamitin ng Panginoon. At isipin niyo, mga kapatid, si Timothy o si Pablo na nagsulat ng 1 Timothy na bawal, kung totoong bawal ang mga babae, bakit si Pablo na nagsulat noon, si Pablo din ang nag-utos kay Priscilla
Sino nagutos kay Priscilla para mangaral, magturo, magmentor? Si Pablo, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi talaga kinukundina ni Pablo ang mga babae na pagbawalan ng mga babae. Bagkus, basta't ang babae ay merong kaayusan, may pananampalataya, may pagpapasakop, may kabanalan, naturuan ng tama, naturuan na educate, pwedeng gamitin ng Panginoon. Kaya ngayon, ang mga kapatid natin na ginagamit ng mga kababaihan, kung meron man nagsasabing bawal kayo magturo, hindi po yun para sa inyo na talata. As long as na ginagawa nyo ang buong kalooban ng Panginoon, be confident na ikaw ay ginamit at tinawag ng Panginoon. At yun yung kalooban ng Panginoon. Praise God. Bilang mga ngaral, kailangan natin tumayo sa katotohanan, mga kapatid. Kaya si Priscilla, siya ay ginamit ng Panginoon. Ang ganda ng resulta. Nung nakilala niya si Philip, si Apollos, praise God, at nagkaroon din ng anak na 4, si Philip, na naging prophet. Tignan niyo, mga kapatid, babae na naging propeta, prophetess. At nire-recognize ito, mga kapatid. Praise the Lord. Ni Pablo. At ito pa, mga kapatid, praise the Lord, marapit na akong magtapos, mga kapatid, dahil sa ating oras. Praise God. Ito din ang sabi sa akin na marami. Meron bang pastora sa Bible? Alam niyo, mga kapatid, sa panahon natin, masyado tayong against dun sa title. Masyado nating hinahabol yung title. Alam niyo, kung babasahin natin ang Bible, wala doon sinasabi, ako si Pastor Timothy. Walang ganun, mga kapatid. Lahat ng mga sugo noon, lahat ng mga ngaral noon, lahat ng nagpapastol, nagmiminisi noon, ang tawag minister. Nagmi-minister. Mga ngaral, tagapagturo. Praise God. Sa atin ngayon, mga kapatid, masyado tayong dun sa title, mga kapatid. No, mga kapatid, walang kalbuluhan ng title kung hindi natin ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Praise God. Kaya, basahin natin, mga kapatid, si Joel chapter 2 verse 28. Ganito po yung nakasulat. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga guhula. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman, ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. Praise God. Lalaki at babae, sa lahat ng lalaki at babae, ibubuhos niya ang kanyang Espiritu Santo. At sabi sa Acts chapter 1 verse 8, ganito po yung nakasulat. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Praise God. At Acts chapter 2 verse 17, ganito po yung nakasulat. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula, at ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, ang inyong matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Praise God. Nangyari ang sinabi sa Joel chapter 2 na ibubuhos niya ang banal na espiritu, nangyari sa Book of Acts. Praise God. At sa lahat ng binautismuhan sa Galatia 3:27-28, sapagkat ang lahat sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Wala nang distinction, mga kapatid. Bagos, purihin ang Diyos, basta't ikaw ay nabautismohan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ikaw man ay babae o lalaki,
at puspos ng banal na espiritu, nagpapasakop sa pastor, nagpapasakop sa leadership, nagpapasakop sa Panginoon, nagpapakabanal. Praise the Lord. Pwede kang gamitin ng Panginoong Heso Kristo. Kaya ang 1 Timothy chapter 1, praise God, hindi po yon, o chapter 2, verse 11 and 12, hindi po yon para sa mga babaeng nagpapakabanal. Para yon sa mga babaeng hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Nawa, ito po ay naging malinaw sa atin upang tayo ay tumayo sa katotohanan, kundi dapat tumayo tayo sa kalooban ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya ngayon, mga kapatid, kailangan natin manalangin sa Panginoon. Pag magtuturo tayo, mga kapatid, sa lahat ng mga ngaral ngayon, alam ko merong nakikinig, huwag tayong magturo sa church na bawag-bawalan natin yung mga babae. Praise God. Lalo na kung nagpapakabanal naman, nagiging maayos naman, mga kapatid. Praise God. Hayaan nyo silang gamitin ng Panginoon. At ito pa, kung buong mundo ang kailangan nating akayin, ipangaral, hindi kaya ng lalaki lang. Praise God. Kailangan natin sa panahon natin, lahat ay gamitin ng Panginoon upang maabot ang marami. Praise God. Ang kalooban ng Diyos ay maabot ang marami. Kaya kung gamitin man ang nagpapakabanal at sumusunod sa Panginoon, hayaan natin ang Panginoon na gamitin sila. Na merong pagpapakumbaba, hinahon at pagpapakabanal at pagpapasakop. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid, at tayo ngayon ay mananalangin sa ating Panginoon. Praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat sa mensahe na unawaan namin ang iyong kalooban. Lord, maraming salamat na in-encourage mo, Panginoon, lahat ng mga babaeng ginagamit na inuusig, Panginoon. Hallelujah, Lord, hallelujah. Samahan niyo po sila. Patuloy mong i-anoint sila, Panginoon. Patuloy niyo po, Panginoon, na palakasin sila, O God, hallelujah. Na magkaroon ng confident as long as sila ay nagpapasakop sa iyo, Panginoon, at sa pastor na ibinigay mo, Panginoon, sa kanila. At nagpapakabanal sila, Panginoon, nagpapakatapat sa iyo, Lord. Bigyan mo po sila ng confident na gamitin mo, O Diyos, na patuloy ang anointing, katapatan, lakas ng loob, ipagkaloob mo sa mga babaeng ginagamit mo, Panginoon. Sa pangalan mo, O Diyos, hallelujah, nawa, Panginoon, ang pangangaral na ito, Panginoon, magsilbing kalakasan ng bawat ginagamit mo, O Diyos, na kami, Panginoon, na nagtuturo na merong tamang pag-uunawa sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan at pagsamba sa dakilang mong pangalan. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa bawat nagsubaybay, nakinig sa radio, sa FB. Pagpalain po kayo ng Panginoon. On behalf of our pastor, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, kami po ang iyong nakasama. Ako po si Brother Jerry Mostoles, ay kasama Brother Raydan Tagub, Brother Mark Andrew Escote. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa at lagi lang po nating tatandaan na ang Panginoon si Jesus ang buhay na pag-asa. Praise the Lord.